Okay, so solve natin to, no? Second example natin sa double integration method. No? To solve for the maximum deflection of the beam shown below, no? So ito naman, no? Maximum deflection na hinahanap din, simply supported na beam naman siya. Kasi nung example 1 natin, di ba? Ito example 1, ayan, ay fixed, support beam. Ito naman simply supported. So ano bang kaibahan niya sa fixed? So dito naman, no? Unlike sa fixed kasi, pwede draw natin yung elastic curve niya, no? Okay. Pag ganito na siya, no? Sige, dito natin. Pag ganyan na siya, no? Okay. So, ganun pa rin, no? Yung deflection pa rin sa sa A and B mo, zero pa din. Kaya lang, unlike sa fixed, di ba? Kasi pag sa fixed, kung nandito yung kung nasa left end yung fixed natin, walang slope dyan. Kaya lang dito, meron na slope yung ating A and B, no? Yan yung mga differences niya. Okay, so ganyan yung elastic curve niya. So now, makapasin natin yung beam, hindi naman siya symmetrical, no? 6 meter, 4 meters yun nasa right. Okay? Kung saan symmetrical yan, let's say 5 meters to, then 5 to. So obviously, yung location ng maximum deflection natin, nasa mid-span or nasa gitna na symmetrical. 5 yung left, 5 meter na nasa gitna yung load natin. Kaya ito hindi symmetrical, so hindi pa natin alam yung location ng maximum deflection. So ito-solve pa natin yan. Okay. So now, pag ito yung solve, okay, double integration, di ba? Magka-cut tayo dito. Okay, mag-section tayo dyan, di ba? Kaya pag nag-section ka dyan, yung A dito, yung reaction sa A, hindi ba natin alam. Solve muna natin yan, no? So, ito yung RA to. Okay, sabihin hindi natin kailangan kasi magka-cut naman tayo di ba? So, pag nagka tayo, hindi natin mako-consider yung reaction sa B kasi nasa right end naman siya. Okay, so sabihin ko ng moment sa B, doon tayo mag-moment para, ito, mabilisan lang, RA, then minus 200 times 4, equal to 0. So, pag solving RA, ilan yan? Lang, calculate natin. Hindi ko na pakita, 80 kilonewton. So, obviously, RB mo, 120, di ba? Kasi 200 yung downward. Pero, yun. Ito huwag natin isolve sa RB. Okay. So yan, supported action pa lang naman yan. Okay? So, dito na tayo. Consider natin yung section AA kasi nga nag-cut tayo, di ba? Gaya naman yung concept sa double integration. Magka-cut ka dun sa right end. Pero di ba exactly sa pinaka-right, no? Pinaka-end ng beam. Gawin natin. Ito yung RA mo, 80 kilonewton. Ito yung 200 kilonewton. Ito, 6 meter to. Ito, ilan to? Kasi di ba yung buong kinat mo, that is, ang distance yan ay x, no? X units yan. So, ito, 6 minus, x minus 6. Okay, kasi itong buong to, dapat yung length niyan ay x. Okay, so again, internal force, pag nag-section tayo, di ba, meron diyang moment, may shear, and may normal force. Kaya lang, i-consider lang natin sa DIM or double integration method. Kasi moment lang. Ayan. Summation moment is equal to 0. We have negative m minus 200 bracket, no? Okay, so mamaya explain natin kung bakit bracket. Ay, yung pag ganito siya, no? Hindi siya bracket eh. Ay, tama, bracket yung tawag dyan, no? Sa double integration na ganyan, na notation. Plus 80 times x is equal to 0. So, no, bakit ganito ba? Hindi ba siya pwedeng parenthesis lang na ganyan? Ano ang pinagkaiba niya, no? Ang pinagkaiba, kaya natin nalagyan ng bracket, no? Kasi, ang ibig sabihin niyan, kapag let's say yung x mo ay equal sa 5, for example, pinapilip mo siya dito, di ba? Naka-bracket yan. So, 5 minus 6 is equal to negative 1. Ibig sabihin niyan, that is automatically equal to 0. So, pwede mo na siya i-disregard. Yun yung kaibahan niya, no? Kailangan, ang indication niyan is positive value siya. Okay? Hindi natin siya pwede lagyan ng absolute value. Kasi pag absolute value, ang ibig sabihin mo na, in negative, ay yung, pag negative yan, gagawin mo siyang positive. Pero hindi kasi ganun yung case eh. Di ba? Kung negative 1 yan, automatic 0 siya. Kaya hindi absolute value yung gagawin natin dyan. Ang indication yan ay pag negative yung value nung nasa loob nung natin, yung mga ganyan na parang bracket, equal na siya sa 0. Or pwede mo na siya i-cancel out. So, yan yung ibig sabihin niya, no? Okay. Kaya ganyan yung gagamitin natin, no? Hindi pwede yung parenthesis. Okay, ganyan siya, no? Ano? Lipat mo sa kabila yung moment, yung m, is equal to negative 200 x minus 6 plus 80x. Ito na ating moment equation. Ano? Double integration, right?
Di ba? M over EI is equal to Y double prime. Or simply, Y double prime is equal to M modes, negative 200 times X minus 6 plus 80X all over EI. Tama? Substitute lang natin yung M na nakuha natin. Yan. Okay, double integration, integrate natin once. Okay? Y prime is equal to negative 200 X minus 6 squared over 2 plus 80X squared over 2 plus C1. Tama? Constant. And over EI, no? Ito lang na. Over EI, no? Isa pa, integrate mo ulit isang beses to. Y is equal to negative 200 X minus 3 na to, ay, X minus 6 cube over 2 times 3, that is 6. Plus 80x cube over 3 times 2, that is 6. Plus C1x plus C2. Okay na, di ba? Basically, ano na naman yung integral lang, no? Hindi natin di-discuss yan kasi nga, power rule lang naman siya ng integral. Diba? Literal na ano lang. Add 1 sa exponent, then divide kung ano yung exponent. So, no, ito na. Paano tayo makukuha yung value ng maximum deflection? Kasi nga, di ba? Pag double integration, so assume natin na nandito yan. Kunwari, nandito yung max def mo. Balik tayo dito sa beam mo. Ito yan, red na lang. Ito yung max def. Kunwari, nandyan siya. Di ba? So, from the left end, from here up to that, kung ano man yung x na distance niya, no, from the left end, ay yung substitute natin dito sa equation natin for y. Kasi nga ito yung deflection equation, di ba? Kaya lang, hindi pati alam yung location ng max deflection. Yun yung problema. Paano yung substitute natin na x dyan? Okay? So now, okay, gagamit tayo ng concept sa ano, di ba? Calculus. Okay, paano ba tayo kinukuha yung maximum, di ba? Okay, so mga maximum minima, tama? So let's say meron kang ano, yung curve, no? Paano mo kinukuha yan, di ba? Di ba? Di ba ang ano dyan, concept is that pag kukuha ka ng maximum value, right? Yung slope ng tangent line dyan, ito yung tangent line ay horizontal, meaning yung slope mo ay zero. It's the idea, right? Di ba? Maximum minima, kung natin yung first derivative, equate mo sa zero, you will get the maximum value. Diba? So, gawin yung, ano natin dito? Gagawin natin. Itong nakuha natin na y prime, i-set natin yan equal to 0, then we need to solve for x. Okay? Na magbibigay ng location ng ating maximum deflection. Then yung x na yun, location ng maximum deflection, i-substitute natin dito sa equation ng y. Okay, so yun. Gawin natin. So, y prime, di ba? 0. Tama? Ito muna tayo itong y prime, no? Ito muna. Ayan, yan muna. Set mo yan sa 0 is equal to negative 200 x minus 6 squared over 2. Ay, wait lang. By the way, solve pala muna natin yung ano. Okay, bago natin i-solve yung location ng deflection, solve pala muna natin yung C1 and C2. Okay, so paano ulit yung boundary condition natin dito? Going back sa ating elastic curve, mapapansin natin na doon sa location ng support, 0 yung deflection natin. Tama? So, anong gagamitin natin yung boundary condition? At x equals 0, kasi nga, nasa left yung ano natin, di ba? Isang support. Yung y mo dyan equal to 0. Okay? But again, unlike sa fixed, yung slope sa both end natin, since simply supported to, hindi na siya zero yung slope, no? But, yung deflection sa support natin, zero pa din. So, at x equals 10, y is equal to 0. Ito yung dalawa nating boundary condition, no? Na gagamitin. Alright. Ayan. Pero kung boundary condition. Kasi nga, di ba? At x equals 0, dito sa point A, 0 yung deflection dyan. Nandiyan yung support 10. At x equals 10, di ba? From the left. 6 plus 4, 10 yan. 0 din yung deflection dyan sa right and the support. Yun na. Okay, so basically, ito, kung tingnan na lang natin yun, di ba? Substitute mo yung 0 dito sa y. Di ba? Ito, 0 to. Okay? Kahit wag natin yung rewrite, eh. 0 yan. Substitute mo yung 0 dito, 0 na yan. 0, 0. So, C2 is equal to 0, di ba? Okay? Kaya lang, pagka sinubstitute mo na yung 10, hindi na yan 0 na yung C1, kasi nga 10, hindi na siya, ano, 10 na yung substitute na. Substitute na natin, no? 0 pa rin yung sa y. Equal to negative 206 times 10 minus 6 cube plus 80 over 6 times 10 cube
plus 10 C1. Okay. Ito, no? Naka-bracket siya. 10 minus 6, negative ba yan? Di ba? 4 yan. So, positive, hindi natin siya i-cancel. No, yan yung ano niya. No, pag nag-negative lang to, doon mo lang siya i-cancel out. So, na-type na natin yan sa cancel. Actually, kahit shift solve na lang yan eh. Di ba? 0 and negative 200 over 6. Ayan. So, hindi natin siya ka-cancel kasi nga, hindi mo negative yung sagot niya. 10 minus 6 is 4, di ba? Ayan. Plus 80 over 6. Hmm. Plus 10, yung C1, i-let mo lang siya as X, di ba? Ayan. Shift solve, bilan yung C1 natin. Negative 1, 1, 20. C1 is equal to negative 1, 1, 20. Ayan. Okay na, no? So, wala na yung C2 and C1. Now, rewrite ko lang yung equation natin sa Y. Itong Y prime, no? Pwede yan. Ay, sige. Ito, pwede natin itong i-simplify, eh, di ba? Wait lang. Para mas mabilis lang. Diba? Ito, 200 over 2 naman kasi ito eh. Tama, 100 yan. Di ba? Negative 100. Ito naman 80 over 2, that is 40. So, yun na nasulat natin, 140 na lang. Di ba? At is 100, di ba? Dinivide mo lang 3, so that is, sige na, para hindi na, hindi na niya nakalito. Y prime is equal to negative 100. Okay, sinimplify ko na, no? Ito, 100 to 200 over 2 eh. 62 plus 40x squared. Tama. Then, ito. Minus, yung C1 natin, 1, 1, 20. Negative 1, 1, 20, no? Ayan. So, dito, mag-assume muna tayo ng location ng maximum deflection, no? Saan kaya dyan yung location ng max depth? Kasi dalawa kasi segment natin. Ang pwede mong i-assume is that uh, X should be between 0 to 6 or from 10, no? Dalawa kasi yung pwede, no? So, mag-assume ka pa dyan. Kasi nga, anong kaibahan yan? Bakit magkaiba yan? Kasi nga, kung X is between 0 to 6, mag-substitute ka dito ng any number between 0 to 6, negative. Di ba? Like 5, di ba? 5 minus 6, negative 1. So, cancel out ko kapag ka ito yung kinonsider mo. Di ba? Pero kung ito, di ba, hindi siya maka-cancel out. No? So, yun nga. Ayun nga yung sabi ko, magta-try ka pa dito. No? Kung ano ba yung pwedeng maging location yan. Tama. Diba? So, try mo natin itong 0 to 6, no? Sige. No. So, assume na yung max depth I, assume location of max depth, maximum deflection. Ayan. Mhm. So, no, di ba? Concept, equate mo yung y prime is equal to 0, di ba? To solve for the location ng max depth. It's negative. Ito, 0 na to. Bakit? Kasi nga, any number na between sa 0 to 6 magiging negative yan. So, iyan na natin yung cancel out. So, 40x squared minus, yan na. So, try natin. No? Dapat yung makuha natin x dyan between 0 to 6. Let's see. Ito, shift solve na lang natin. Uy, wait na negative. Dapat kasi positive eh. No? Kasi nga, ano yan eh. Kasi ano, mapapasin yung x squared kasi yan. Diba? So, actually, pwede dito yung quadratic na mode eh. No? Yun na lang gamitin natin. Kasi pag shift solve nga naman, kasi naka-square dyan, magbibigay ng positive and negative na value. So, kung ito na lang, no? X squared mo, 40. Type ng 40. Wala kang x na term, so 0. Then, negative 1, 1, 20. Ayan. Diba? Ayun, yung kanina, di ba nakuha natin negative na 5.29. Ayan, no? Ngayon, positive siya pag nandito. Kasi nga, pag inequal mo, isa rin siya sa solution. Yun yung negative. Tama? So, hindi consider yung negative, no? Kasi pag consider mo yung negative, yung x natin dito is length, di ba? Length ng beam. Wala naman length ng negative, so x yan. Ito, pasok ba siya dito? Pasok, di ba? 0 to 6 yan. So, i-consider natin yung 5.2915. Kasi between 0 to 6, so yun mo siya ma-check, no? So, kung kinaya natin yung isang case na 6 is less than 2x is equal to 10, may makuha ka rin value dyan. Kaya lang, outside the range ng between 6 to 10. Kaya ito, pasok na siya eh. No? So, hindi natin ito itatry, no? Kasi isa lang naman dyan yung mag-satisfy.
Okay, pasok siya. 5.2915 is between 0 to 6. Okay, so yun na. Di ba? So daw, rewrite ko lang yung y equation natin. Ito. Ito siya, negative 200. Sige, yan na lang, no? Yan. So, para ma-avoid na lang din yung nakakalito. Sige, okay na yun. Rewrite na lang natin siya as is 80x cubed over 6. Diba? Plus C1, yung C1 natin ay negative 1, 1. 20x. Yung C2, 0 naman. Alright. So, makuha din yung Y max, di ba? 1 over E yan. O, ano yung Y max natin? As, ano yung nakuha ating X? 5.2915. Ayan. Is equal to negative. Pero ito, mapapansin nyo. Kasi sabi ko na importante yung bracket. Bakit? Bakit siya importante? Kasi nga, ito, negative na yan, di ba? 5.29 is less than 6. So, negative na yan. So, 0 na to automatic. Hindi mo yan. Hindi mo siya i-consider as, hindi mo siya gagawin absolute value. Automatic 0. Okay, kasi may bracket. Kaya yun yung purpose niya. Okay, plus 80 over 6 times 5.2915 cubed. Minus 120 times 5.2915. That's over EI, no? Sige, lagyan na natin. 1 over EI. Yan. Okay, so now, type natin sa calculus. No, boys, ito na lang type natin dyan. Ayan. Ito tayo sa calculus. Ito, 0 na. So, basically, 80 over 6 na lang times 5.2915 cube. Diba? Then minus 120 times 5.2915. Kaya lang. Ganyan. Ayan. Negative 3. Sorry, sorry. Negative 3, 950 point. Ayan. 95, 9886. 6 yan. Okay, ito na ating Y max. No? Maximum deflection over EI. Kaya lang, since negative yan, ano ba ibig sabihin ng negative? Downward yung deflection natin. Okay? So, pwede mo isulat na ganito. Y max 3950.9885. Pwede mo rin tanggalin yung negative, kaya i-indicate mo lang na downward siya. Pwede rin naman ganito. Kaya ano yung unit na to? Kilonewton per m cube. Yan na siya. No? Kasi wala namang value EI natin eh. Binigay lang EI is constant. So pag EI is constant lang, ganyan lang siya. Naka-over EI lang siya. Then kilonewton na, may m cube. Kasi nga, di ba, yung ating y double prime, ngayon yung moment. Diba, moment yan. Di ba? Kilonewton meter. So, ang y prime mo, kilonewton m squared. Then, finally, yung deflection, di ba? Kilonewton m cube. Okay? So, gano'n na siya, no? Yun, importante yung bracket, no? Naaganto siya. No? Okay, hindi mo siya susulat ng basta x minus 6 lang. Hmm. Kasi another tendency dyan, wait lang, highlight lang natin to. Kapag naaganto siya, okay, like sabihin natin hindi yan naka-bracket, maburay ko lang to. Pinaraditis pa lang, no? Kasi moment arm yan. Ang tendency pa dyan is baka, ito, pag sila distribute mo, di ba? Negative 200x plus 80x. Baka mangyari, pag combine pa to, which is mali na agad. Ganun siya. No? Hindi mo kasi pwede i-combine yun, kaya may bracket ka. So, ibig sabihin nito, may certain values lang na pwedeng i-substitute dyan sa x, no? Hindi pwede mag-negative kasi ang loob niya. Hindi pwedeng less than 6 yung x dyan. Ganun yung ano niya, concept, no? Kaya hindi pwedeng nakaparanilis yan. Baka ganito pa yung gawin. So, mali yun, no? So, ganun na siya, ano yung concept ng ating second problem sa double integration. So, try pa natin yung ibang case sa susunod. So, yun lang, no? Thank you.